Naungkat ang lihim. Just in breaking news na bigla ang lahat, Sen Joel bumuelta na. PBBM ginisa. Aba, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Ayan na, Balitang Pinoy TV. Okay. Ayun. Ayan, and we are Si live Sir ngayon Don sa ating Mar YouTube TV channel. ito, yung boses, At may no? panibago na naman tayong balita na ire-react natin. Aba. Dahil dito sa hearing kanina sa Department of Education na itong si Secretary Angara, it's very unfair naman on the part of VP Sara na parang the way dito sa balita ng News 5 parang si VP Sara na naman ang kanilang biniblame, no, sa mga nakaraang problema ng DepEd. So dito sa balita ng News 5, higit 790 billion na pondo na hinihingi ng DepEd sa 2025. Sumalang na sa pagdinig ng Kamara kanina. So ang daming mga questions, pati nga yung confidential funds ni VP Sara sa Department of Education, inungkat na naman nila na wala naman yung kinalaman sa pagiging Secretary of Department of Education ni Angara. Nagiging paulit-ulit na lang kasi yung nangyayari, no? Yung mga dati binabalik nila, yung mga pinoproseso gusto nilang pag-usapan na hindi naman dapat ng pag-usapan, yung tipong humarap ka na sa future, wag sa past. Para kang yung may ex ka, hindi mo makalimutan. Di ba? Pero pilit nilang ilabas itong issue kay VP Sara. Para na naman magmukhang may kasalanan talaga si VP Sara. Parang magmukhang mas magaling itong si Angara ngayon na nag-take over kay VP Sara. Ganun ba ang gusto nyong maparating sa hearing na yan? So, alam nyo kasi, no, kahit ano ang ginawa ni VP Sara na maganda, o kahit anong gawin niya ngayong maganda, hindi yun lalabas na maganda sa tingin nila. Kasi nga, ayaw nila kay VP Sara eh. Kahit na anong effort ang gawin ni VP Sara, hindi nila makikita yung magandang resulta nun. Kahit sa taong bayan, maganda yung nagiging resulta. Siguro, syempre, sa mga taong bayan, ang resulta ng ginagawa ni VP Sara Duterte ay maganda. Pero sa kanila, hindi. Diba? Kaya kahit anong gawin ni VP Sara dyan, hindi nila magugustuhan yan. Pero, ano pa kinaman? Diba? Ang importante kasi dito is ang sinusuyo mo yung mga tao. Yung tipo na gumagalaw ka para sa taong bayan. Yung nararamdaman ng mga tao. At sila yung huhusga sa'yo kung tama ba o hindi yung ginagawa mo. Kung maganda ba o nakakatulong. Diba? Ganun yun. Ngayon, siguro sila, mag-iisip sila ng masama kahit maganda yung ginagawa mo, hahanapan ka nila ng butas. Siguro ang magiging laban lang nila dyan is yung gabitan ka ng powers, kuwari patanggal ka, ganon. Diba? Pero alam nyo kung matanggal man si VP Sara bilang Vice President, para sa akin lang, is ganun pa rin Hindi pa rin magbabago yung tingin ng mga tao. Kahit sabihin na paulit-ulit na, magnanakaw ka, Sara Duterte. Magnanakaw ka. Araw-araw nagnanakaw. Kahit ganun ang sabihin nyo ng sabihin. Hindi pa rin nagbabago yung kaisipan ng mga tao. Ganun pa rin yung suportang binibigay sa kanya. Malaki pa rin. May laban pa rin. Ganun pa rin. Hindi nyo mabure. Diba? Sa lagi nyong ginagawang ganyan, ang nasisira syempre yung Pangulo. Diba? Sa kanya tumatalbog lahat ng ginagawa ninyo Diba? Siya yung nasisisi, siya yung nagkakaroon ng mga diba? Problema. Diba? Ganun yan. Kumbaga kayo, bintang kayo ng bintang ng kung ano-ano sa kanya o sabihin nyo, ganto siya, ganto, kurakot yan, ganyan, ganyan, confidential fund, ganto, ganyan, ganyan. Wala pong naitutulong yan.
para yung mga tao is matanggal lang suporta sa kanya. 'Di ba? Kung gusto nyong mag-iba yung mindset ng mga tao, kung gusto nyong maiba yung tingin nila, bakit, lagi ko nga sinasabi, bakit hindi kayo gumawa ng pagkilos na hihigit sa ginagawang pagkilos ni VP Sara? Tumulong kayo sa mga tao. Ipakita nyo na mas higit kayo sa kanya. Mas karapat dapat kayo sa posisyon na gusto nyo. Mas karapat dapat kayo na mahalin ng mga tao at pansinin ng mga tao. Pero sa ginagawa nyo, habang hinihila nyo siya pababa, yung mga taong bayan ang pilit na nag-aangat sa kanya. 'Di ba? Inaahon siya sa pagkalubog na ginagawa ninyo. Kahit hilahin nyo siya ng hilahin sa ilalim ng kumunol. Walang nangyayari. Mamaya, ipapakita ko yung video na yan at ipagtanggol ko si VP Sara patungkol dito. Kasi meron kasing mga issues na parang si VP Sara ang kanilang biniblame na sobrang mali ito at unfair ito sa part ni VP Sara. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Na ating pag-usapan. Nag-trending itong video ni Senator Joel Villanueva na mismo saksi po itong si Joel Villanueva sa kabalastugan ng ginawa itong gobyernong ito, itong administrasyon na ito. Kasi nabanggit doon ang pangalan ng national government. Ha? I think yung video na yon kay Senator Joel, namimigay siguro siya ng tulong dito sa nasalanta ng bagyo sa Maynila. Alam naman natin ang Maynila ngayon, sobrang laki ang baha. Nakakahiya. Kasi nasaan na ba ang flood control project na ipinagmayabang during the SONA? Katulad ngayon, no? Yung bagyo is napakatagal lumabas, tagal umalis. Mukhang may mga paparating pa. 'Di ba? Pero nakikita natin may mga nagpo-post sa mga reels nila na binabaha sila doon sa sa kanilang mga lugar. Yung mga bahay, meron pa nga doon yung isang babae, nagpost, dalawa yung anak niyang babae. 'Di ba? Halos hanggang dibdib yung tubig sa kanila. Grabe yung nangyayari ngayon. Talagang is para tayong legit na nagiging isla ngayon sa nangyayari. Baha na ha. Pangalawang baha na ito. Marcos Jr. Hello, may nagawa ka ba? At ikaw, Martin Romualdez, may nagawa ka ba dito? Haya na, nagresulta na ang pagiging focus ninyo kay VP Sara. Focus kasi kayo na ilaglag itong si VP Sara. Dito kayo mag-focus sa flood control project. Ayun. Dahil binabaha na po ang Kamaynilaan. Tama yan, Sir Donmar. Masyado silang focus kung paano nila matatanggal sa pwesto si VP Sara. Yung mga Duterte, masyado silang naging focus doon. Pero yung tunay na nagiging problema ng bansa natin, hindi na nila nafofokusan. Kaya kapag dumating yung kalamidad, ayan na, is para silang natataranta ngayon sa gagawin. Hindi, di ba? Kasi alam nyo uulitin ko, kapag ba nakulong ang mga Duterte o mawala ang mga Duterte sa eksena, uunlad ba ang bayan natin? Yung tipong sasabihin natin, uy, nakakulong na si FPRRD. Magmumura na ang bigas. Magmumura na ang bilihin. Diba? At magiging maayos na ang pamumuhay, tataas na ang sweldo. Uy, si VP Sara na-impeach. Oh. Diba? Maraming magkakatrabaho mga tao. Mawawala yung mga baha-baha sa kalamidad. Kasi si VP Sara na-impeach na. Parang ganun ba? Hindi niyo na po kasi napapansin kung ano ang tunay na problema. Lagi na lang kayong nakafocus dyan sa mga Duterte. Hindi na kayo nagfo-focus sa ibang bagay. Sa talagang dapat nyong gawing serbisyo. 'Di ba? Ano po ba ang dahilan? Bakit po kayo binoto ng mga tao? Siyempre, para tulungan nyo ang mga tao. Maging katuwang kayo. Hindi naman po kayo binoto ng mga tao para ang mga Duterte ang inyong pagkaabalahan. Diba? Hindi naman po kayo nanumpa para sabihin nyo na isinusumpa ko. Tatanggalin ko ang Duterte sa Pilipinas. Diba? Wala naman po kayong ganon. Ang isinumpa nyo ay tulungan ang taong bayan. Diba? Maging katuwang kayo. Sa lahat ng mga paghihirap ng mga tao, masolusyonan kung ano ang problemang malaki ng bansa natin. Kaso hindi na yun ang nangyayari dahil sa ibang bagay kayo nagiging abala.
Dahil sa takot na baka si VP Sara maging presidente. 'Di ba? Sa takot na baka si Baste, baka si Pulong maging senador. O baka mamaya makabalik sila sa kapangyarihan. Uy, nangangarap ako maging presidente, mataas si VP Sara, paano ako? Gusto ko ganon yung nangyayari. Dahil sa kakafocus sa mga Duterte kasi natatakot dahil sa nangyayaring mga survey na sila'y lumalamang at sa mga chismax na sila ay lumalamang, doon kayo kinakabahan. Kaya nga yung mga nagsasurvey, kung pwede ba, wag muna kayong maglabas. Diba? Malayo pa total. Malayo pa naman ang 2028. Kasi ang daming kinakabahan. Ayan tuloy, lumalaki yung problema. Yung problema ng bansa, hindi na mapansin. Kasi kayo survey kayo ng survey Nakakahiya po kayo. Mamaya ipakita ko yung video na yan. Maggawa tayo ng opinion patungkol dyan ha. Talagang ibubuking natin sila sa kanilang kabalastugan. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share. Don Mar TV, suportahan natin mga katunay. Subscribe kayo at bisita sa channel ni Sir Don Mar. Nito. Ayan. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Ayan. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook and YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. Ayan. Okay, punta tayo dito sa galit na itong si Senator Joel Villanueva. Dito sa flood control project na budgeted ng 1.4 billion o 1.2 billion. Laki ha? Problema na naman ngayon ito sa Maynila kasi bumabaha na naman ang Maynila. Yes. Nasaan na itong mga budget na ito? Kawawa na naman ang taong bayan. Laki naman kasi nun doon sa laking halaga na yon, kayang-kaya mo nang ipagawa Ang nangyayari kasi parang sinasabi lang nung iba na mga tao ni Mr. President, parang okay na. Pero ang lumalabas hindi Kung hindi pa bumagyo, hindi mo malalaman kung gawa niya. Di ba parang umasa na lang siya sa mga report. Kung ano yung report sa kanya, pero mas maganda yung ikaw mismo. 'Di ba? Ikaw mismo na lang yung kumilos. 'Di ba? Kasi parang ganoon pwede naman sila magsinungaling na, okay na. Tapos biglang bumagyo, bumaha. Ba't yan bumaha? Kala ko ba okay na? Ay, may nakalimutan kami. Di naman pwedeng ganoon Di ba? Kaya pumapalpak Marcos, gumising ka. Ito, pasok. Kung nung mga nakaraang taon hanggang bukong-bukong lang, nung isang taon hanggang bewang, ngayon lagpas tao na. Buong akala natin, ibig sabihin ni Senator Joel, akala natin mag-improve. Di ba? Oo. Mas lalong tumaas yung baha. Oo. Yan ang ibig sabihin, ulitin natin. Alam niyo ba, 1 bilyon sa isang araw ang pondo? Wait. Kung nung Grabe, hanggang bukong-bukong lang. Bukong-bukong lang yung baha. Nung isang taon hanggang bewang. Yung isang taon hanggang bewang. Ngayon lagpas tao na. Mantakin mo 1 bilyon isang araw. Diyos ko, kayang-kaya mo nang ayusin yung mga flood niyan. Saan na pupunta naman? Ano ba inaasikaso nyo ba? Diba? Grabe. Dati bumabagyo naman, pero hindi naman ganong nababalitaan o merong nababaha yung ibang lugar, yung talaga apektado, yung malalapit sa ilog. Yun talaga. Pero hindi ganon katitindi. Noon, nakalahatan, nababalitaan mo, nalulubog na sa baha. Ngayon, hindi. Kalahatan, nakikita mo, binabaha si ganito, binabaha si ganyan, binabaha si ganito. Diba? Tapos nakikita mo pa sa mga reels, ang lalalim na mga baha sa kanila. Anong nangyayari kung merong pondong ganun kalaki? Diba? Ako nagtatanong, baka mamaya. Hindi nagtatanong din, kasi si Senator Villanueva nagtanong, napatanong din ako. Mamaya sabihin, sino source mo? Ka nagsasalita naman. O yan, si Senator Villanueva o nagsasalita, nagtatanong din. Ibig sabihin, mas lalong lumala ang baha. Marcos Jr., Martin Romualdez. Dito kayo sana nakafocus, hindi kay VP Sara. Hindi sa KOJC, hindi kayo sana nakafocus kay Kibuloy. Dito kayo sana nakafocus. Lalo na ngayon may mga bagyong dumarating at balita ko may mga super typhoon pang darating na wag naman sanang dumating. Lumihis sana. 'Di ba? Dapat dito na kayo nagfo-focus. Kasi kung relief good lagi ang iniisip nyo.
Kailangan mag-relief good, relief good, relief good, relief good. Siguro, makakatulong para makatawid gutom kasi baha. 'Di ba? Ganto, ganyan. Tulungan yung mga taong nasalanta. Pero alam nyo, ang pinakamalaking tulong dyan, yung mga flood project na yan. Kuwari, umaraw, o edi pagawa nyo, pagawa, kailangan gawin lahat yan. Gastusan lahat yan. 'Di ba? Para hindi tayo bahain. Para hindi maperwisyo yung mga kababayan natin. Yan ang pagtuunan natin ng pansin. 'Di ba? Mas malaking tulong yun sa tao. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong tumulong ng pang short time. Ang gawin yung pagtulong is for pang lifetime. 'Di ba? Yung talagang papakinabangan ng taong bayan. Sa problema ng taong bayan, itong flood control project na nakakatawa ang inyong sinabi. Na sobrang problema itong baha na ito. Oh, yes. Ano ba? 1 bilyon sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Ayun, ano yun, hindi narinig ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez. Pakiulit, Senator Joel, pakiulit. Araw ang pondo. Ngayon, lagpas tao na. Alam niyo ho ba, 1 bilyon sa isang araw ang pondo ng DPWH alone sa flood control alone. Ano na, PBBM? Ano na, Martin Romualdez? Ayuda kayo ng ayuda. Ano na ito? Meron nga nagsabi Ayun nga nasasayang yung binibigay nyo sa mga kakaayuda na ganyan. Kung yan ang inasikaso na lang sana, walang problema Yung mga vloggers sabi, mag-ingat ka, Senator Joel, baka marinig ka ni Liza Marcos, baka pag-initan ka. Ha? Mag-ingat ka, Senator Joel, kasi binabanatan mo. Nasaan yun? Nasa na yun? Hindi, para sa akin, kung sinasabi mang gano'n ng iba na mag-ingat ka, Senator Joel, baka pag-initan ka. Siguro, karapatan din naman ni Senator Joel yon na mag-voice out siya kasi nadarama niya nadadama mo yung yung paghihirap ng mga tao kapag dumarating yung mga ganitong klaseng kalamidad. 'Di ba? Mas lalong nahihirapan yung taong bayan. Ganyan yung may malasakit sa tao 'Di ba? Damang-dama mo. Ikaw yung nasasaktan para sa kanila. Yun yung mga magagandang politiko, yun yung mga magagandang nakaupo na nararamdaman niya kung ano yung nagiging problema ng mga tao. Ramdam niya yung paghihirap. Ngayon, syempre, kung pag-iinitan siya, bakit masama ba yun na gusto niya lang gisingin? 'Di ba? Kung sino man yung nahawak ng pondo na yan. 'Di ba? Gusto niya lang iparating na yung mga tao is nahihirapan na sa ganitong sitwasyon. Hindi naman pwedeng iasa na lang ng iasa sa mga ayuda, iasa ng iasa sa mga relief good. Ang kailangan ng mga tao is mapigilan niyang baha na yan. 'Di ba? Mantakin mo, bibigyan ka ng relief good. Bibigyan ka ng sardinas, bibigyan ka ng 2 kilong bigas, bibigyan ka ng noodles. Pero ang nasira ng baha, ref mo, supa mo, 'di ba? TV mo. 'Di ba? Parang ano ba 'to? Yung noodles pampalubag loob. Salamat, syempre, pantawid gutom. Salamat. Pero ang kailangan ng mga tao is kung papaano mapipigilan niyang baha na yan. Bukod sa paglilinis ng mga basura sa mga kanal na bumabara. 'Di ba? Kung ganyang kalaki ang nagiging pondo na sinasabi ni Senator Joel, kailangan gastusin na yan. Kung ginagastos na yan, mas maganda. Pero kailangan pagtuunan ng pansin. Itapon na muna natin lahat ng problema na pinoproblema nyo. Kumbaga, kung namumroblema kayo sa eleksyon at kinakabahan kayo sa mga Duterte sa 2028, eto na yung susi para mahalin kayo ng mga tao o makita ng mga tao na kumikilos kayo para sa taong bayan. Bakit ayaw nyong kumilos para maayos na yung problema na yan? Ipakita nyo sa taong bayan na eto, tutulungan namin kayo para malutas ang problema na to. Baka mamaya, magbago ang ihip ng hangin. 'Di ba? Maging maayos ang pagtingin sa inyo. Ganun yun. Ha? National government, nasaan na? Ngayon, good job, Senator Joel. At least, prangka ka. Paano na itong ilang mga senador natin na tiklop ang bibig dito? Hindi yun this year. Last year pa. 2 taon na po. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang national government palpak.
ang national government palpak. Nirekta ng Senator Joel. Pero si Senator Joel, hindi siya natatakot kahit anuman ang maging feedback sa kanya nito. Yun yung isa sa matapang na ano talaga. Ha, diba? Mga katunay, tandaan nyo yan. Senator Joel yan. Kaya diba? Very good. Hindi dapat tawa yun. Dapat palakpakan. Diba? Isa sa nakakabilib na ganyan. Isang senador ganyan talaga. Kumikilos para sa taong bayan, nararamdaman niya at gusto niya at ginigising niya yung gobyerno para tulungan yung taong bayan sa nangyayaring problema ngayon. Sino ang national government? Presidente Bongbong Marcos, palpak. Martin Romualdez, palpak. Nagkapalpakan. Sige, yan ang sabi niya, hindi ako. Sagutin niyo yan. Ang programa, hindi po pwedeng ganito. Di ba? Again, baka hindi narinig ni Tambaluslos at ni Juan Bangag. Oh, ito. Okay. Pakinig. Kung nung mga nakaraang taon, hanggang bukong-bukong lang. Nung isang taon, hanggang mewa. Ngayon, nagpastaw na. Alam niyo ho ba, 1 bilyon sa isang araw ang pondo ng DPWH sa flood control nasan yun? Hindi yun this year. Last year pa. 2 taon na po. Kaya ho, sasabihin ko sa inyo, ang national government palpak Ayun. ang programa. Hindi ho po pwedeng ganito. Alam niyo, sa totoo lang, kawawa. Kawawa ang taong bayan. Oo nga eh. If we have this kind of government, if we have this kind of president, if we have this kind of house speaker, na palpak, nagmamayabang sa flood control project pero palpak, nagbaha pa rin. Ito lang masasabi ko ha. Uubusin nila ang 6 years na panunungkulan nila na palpak. Bakit? Nakafocus sila kay VP Sara eh. Nakafocus sila kay VP Sara. Tingnan nyo. Lahat naman eh. Nararamdaman ko, lahat nakikita nila ng mga tao na hindi na sila nagfo-focus sa ibang bagay. Nagfo-focus na lang sila sa mga Duterte, Kibuloy. Puro gano'n na lang. Paulit-ulit na lang yung nangyayari. Kahit kailan wala silang pinag-uusapan about sa problema ng mga Pilipino. 'Di ba? Nagfo-focus sila, 'di ba? Si Alice Guo, hulihin, 'di ba? Mga gano'n. Nahuli na. Parang sa wakas nahuli na si Guo, mura na bigas. Diba, puro gano'n na lang. 'Di ba? Kung meron namang mga problema ganyan, kung may kasalanan sila, 'di ba? Bakit ayaw niyong haluan ng ibang pag-uusapan? 'Di ba? Haluan ng kung ano yung nangyayaring problema sa bansa. 'Di ba? Kasi yung mga yan, wala namang maitutulong sa bansa yan eh. 'Di ba? Hindi naman dapat yan pinagkakaabalahan. Ang trabaho ay maglingkod sa bayan. Hindi yung pagkaabalahan sila araw-araw. Sayang ang oras, sayang ang term. Mauubos lang ng ganun, 'di ba? Yung ambush interview ni Bangag, pakinggan nyo. Ang kanyang blame na naman hangin. Noon, nasagasaan na raw ng barko, yung flood control project. Ngayon na naman, ang hangin, ang kanyang reasoning. Bakit kayo magrarason? Gawin nyo ang trabaho nyo. Bakit nagagawa sa ilang mga bansa? Singapore, Taiwan, nagagawa nila, flood control project nila, very effective. Bakit dito sa Pilipinas hindi? Ako nang sumagot ha. Kasi nakafocus kayo kay VP Sara. Oo. Nakafocus kayo kay VP Sara kung paano nyo ilaglag para hindi siya manalo sa 2028. Yan ang problema nyo. Ang focus kasi nila ngayon, eleksyon. Parang ayaw na nilang mangyari yung nangyari dun sa Dilawan dati, di ba? Nag-focus sila kung kailan malapit ng eleksyon. Parang nagsilbing trauma sa kanila yung nangyari nun. Parang ginagawa nilang taktika ngayon, uy, kailangan maaga pa lang. Kahit malayo pang eleksyon, is trabahuhin na natin to. Kailangan focus lang tayo sa kanya. Ano yung problema ng bansa? Bayaan nyo na yung mga tao dyan, panalo na tayo eh. Parang ganun yung nangyari, no? Woo! Kapal ng mukha mo! Kapal ng mukha mo! Nakafocus kayo sa ayuda kasi gusto nyong manalo sa 2028. Kaya, ang flood control project, palpak. Kaya ang national government, palpak. Kaya ang presidente at ang house speaker, palpak. Di ba? Sorry ha, pero taong bayan, isa ako sa taong bayan, I have to be frank. Yun ang aming nakikita eh.
puro kayo mayabang. Puro kayo turo ng turo sa mga Duterte. Focus kayo ng focus sa QGC. Ayan, sige, patuloy nyo lang. Patuloy nyo ang panggigipit sa QGC, kayo Torre, Abalos. Sige, ituloy nyo. Ituloy nyo yung paghearing ni Duterte doon sa Kongreso. Patuloy nyo i-question yung mga budget. Di ba puro ganyan lang yung nababalitaan natin? Puro ganyan lang yung nadidinig natin? Wala na silang ibang gustong mangyari. Wala na silang gustong pag-usapan. Kundi kung papaano lang nila yung mga Duterte, mapapabagsa, kung papaano nila mapapahiya sa mga tao. Doon na lang focus. Ay, naku. Proposal ni VP Sara, patuloy kayo. Ang kawawa dito, taong bayan. Isang programa lang yan ha, 5,500 flood project. Hindi nyo nga magawa. Paano Alam nyo, hindi naman na kami magsasalita ng ganito. 'Di ba? Hindi naman kami pupuna kung may nakikita naman kaming maayos. Kaso nga lang, syempre, nakikita natin yung resulta eh. No, sa Facebook pa lang, nakikita na natin yung resulta, lalo na yung mga bahana yan. Nakikita natin yung resulta kasi kung gawa lahat yan, hindi ganun kalaki ang aabuting baha sa mga tao. Kasi ngayon may Facebook na eh, may social media na. Nakikita natin kung ano yung nangyayari sa bawat lugar. Hindi katulad dati, nasa balita lang tayo sa TV nanonood. Ngayon is talagang nagla-live, inilalagay sa reels ng mga tao, yung mga baha na nangyayari sa kanila. At nakalagay doon yung mga lugar nila, sinasabi nila, di ba? Mga promises nyo sa bigas. Paano na yung promises nyo patungkol Bigas, doon sa na, nakalimutan na. pabahay project niyo? Sa baha pa nga. Diyan pa lang, hindi nyo matutugon. Nasaan na yung mga build better more mo? Hindi ka nga makabaha sa flood control project, build better more pa? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.